Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng listeners. Pakitawag na lang po ako sa pangalang Troy, 31 years old na po ako. Meron po akong girlfriend at kaka-first anniversary lang namin, Tita L. Tawagin na lang po natin siyang Angge. Nag-celebrate kami ng first anniversary sa pamilya niya sa probinsya. Sabay rin na ipinakilala niya po ako sa kanila. Okay naman po, approve daw sabi nila. Pero Tita L, may hindi maalis sa isip ko mula nang umuwi kami sa kanila hanggang makabalik na ulit kami ng Manila. Pinakilala niya rin kasi ako sa barkada niya at halos lahat sila magkababata. Di nawala ang inuman. Siyempre, nang marami-rami nang nainom ang mga kaibigan niya, kanya-kanyang bangka na sila. Si Anggi naman, maagang nagpaalam para magpahinga na. Nalaman ko po sa mga kababata niya na halos lahat pala silang mga lalaki, pinagdaanan na raw po ni Angge. Sikat nga raw si Angge dahil maagang nagdalaga at maasikaso talaga sa mga nagkakagusto sa kanya. Meron pa daw po sa kanila na pinagsabay ni Angge pero ayos lang daw po sa kanila. Hirit pa po nila, past is past na pare. Pero na-miss daw nila si Angge na bebe ng bayan. Masyado kasi siyang napalayo pagkatapos isamang lumuwas ng tita niya sa Maynila. Tapos sa huli, binalaan ako, Tita L. Mag-ingat daw ako sa girlfriend ko. Ako naman, ngiti-ngiti lang, nagpapanggap akong lasing na at kunwaring di ko sila masyadong iniintindi. Pero mula noon hanggang ngayon, di na ako tinatantanan ng anxiety and contemplation kung dapat ko bang kausapin si Angge tungkol sa mga sinabi ng barkada niya. Pero di ko kasi alam kung anong gusto kong mangyari kung tanungin ko man siya. Hindi ko alam kung bakit ako bothered, Tita L. Baka po pwede niyo akong maliwanagan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po, Troy. Troy, nakabukas na ang lahat ng ilaw sa studio, maliwanag na. Wala nang ililiwanag pa ito, pero kung gusto mong maliwanagan, sige. Tinatanong mo kung dapat mo bang kausapin si Angge. Ilang taon na nga daw po tayo? 31. Nasa tama ka ng pag-iisip. Mature ka na siguro. Kung kaya mong uminom, sigurado kaya mo ring i-confront, but not in a violent way, si Angge. Kasi, there is no other way but to confront. Pero ang tanong ko sa'yo, paniniwalaan mo kaya si Angge sa kanyang truth? Kung sakaling kinonfront mo siya, 'di ba? Kasi baka mamaya fix na yung utak mo, 'di ba? Na yung jowa mo ay bebe ng bayan. Papaniwalaan mo pa kaya si Angge? 'Di ba? What if yung mga barkada niya na lalaki na na-meet mo sa probinsya, what if What if naiinggit lang sa'yo? Kaya, ginaganon nila si Angge. Para ma-turn off ka sa kanya, what if? 'Di ba? Kailangan open ka. Kung i-confront mo si Angge, kailangan open ang isipan mo sa katotohanan na sasabihin niya. What if she says, tama lahat ng sinabi ng mga kababata niyang lalaki? Paano mo tatanggapin? Masyasya ka ba? Baka lalo kang magka-anxiety? Nakikipag-break ka ba sa kanya? Dahil nalaman mo ang isa sa mga deep dark secret? Marami. Deep dark secrets ni Angge? Ang tanong ko sa'yo is, sa loob ng isang taon na kayo ay magkarelasyon, ano ba yung observation mo, di ba? Dito kay Angge, di ba? Siya ba ay higad
No? Higad ba siya talaga? Mahilig ba siya talaga sa, alam mo na? At kung sa'yo lang naman ginagawa, kahit pasabihin na nating premarital, ano yon, kayo yung magjowa. Pero kung ginagawa niya yun sa iba, ibang usapan yon. But based on that one whole year na kayo ay in a relationship, ano ba yung observations mo sa kanya? Meron ba siyang kahinahinalang personality? 'Di ba? Paano ba kayo nagkakilala on the first place? Oh, 'di ba? So, wala ring nakalagay kasi sa sa letter mo kung ilang taon na si Angge. Pero kung totoo man na pinagdaanan siya lahat ng boys no sa kanilang probinsya at siya nga yung bebe ng bayan at maaga siyang nagdalaga, 'di ba? On the science side, 'di ba? Sa panig ng siyensya, hindi naman kaya at that time when she was maagang nagdalaga, sabi nga ng mga barkada niyang lalaki, baka naman raging ang hormones niya. Hindi ba? Pagka teenager ka, you are on the experimental side of things. Teenagers will always be teenagers. They would love to experiment. Even on that, yung toot, ganon, diba? So baka naman nandun siya sa parting yun ng buhay niya, sa yugtong yun ng buhay niya, kaya maaga siyang nagdalaga o pinagsabay-sabay pa nga niya, diba? Sabi sa sulat. Diba? Nung nangyari yon, hindi pa kayo. Wala ka pa sa eksena. Iba naman siguro kapag nangyari yon na kayo na at may sinasabay pa siya sa yung iba, ay talagang away na yon. Hindi ba? I guess, kailangan siguro nga mag-usap kayo because if it's really bothering you and sabi mo nga na nagkakaroon ka na ng anxiety, always remember that mental health, your mental health is important. Kung hindi ka na makafocus sa trabaho mo o sa kung ano man ang ginagawa mo sa buhay dahil yun na lang ng yun ang iniisip mo, sa tingin ko talaga dapat kausapin mo na si Angge. Kasi sabihin mo, Angge, meron lang akong medyo concern na babother kasi talaga ako sa sinabi sa akin ng mga barkada mo. Gusto ko lang maliwanagan din. Pakibukas nga yung ilaw. Gusto ko maliwanagan din. Totoo ba yung sinabi nila sa akin nung natulog ka na ikaw ang bebe ng bayan, maaga ka nagdalaga at pinagdaanan mo silang lahat? Grabe. Totoo ba yun? But please say it in a nice manner. Sabihin mo rin na, hindi ko kasi alam kung papaniwalaan mo. O sabihin mo, hindi ko kasi alam kung papaniwalaan ko sila o baka naman ang titrip lang. Tas hayaan mo siyang sumagot. Sabihin mo rin sa kanya that I would appreciate your very honest na answer. Pero maghanda ka rin, Troy, because if she does answer honestly at yun yung mga ayaw mo sanang marinig na lumabas sa kanyang bibig, maghanda ka rin. And bago mo siya kausapin, sipin mo na if it's true, does it matter? At present na kayo, does it matter? Is it a big deal? Kasi sabi nga ng mga barkada niya, okay, past is past. Nangyari na. Hindi mo na maibabalik yun. Na time machine. 'Di ba? Does it matter? Or what matters is now and what both of you share together. So yon, Troy. Sana kahit paano nabigyan kita ng enlightenment. Kailangan mag-usap kayo. Isa pa, hindi ka naman siguro ipapakilala ni Angge sa parents niya kung hindi siya seryoso sa'yo. Kasi after 1 year, di ba, isinama ka pa sa probinsya para ipakilala sa mga magulang niya. I guess that alone means she's also serious sa relasyon ninyong dalawa.
minsan, as humans, nadadapa kasi tayo eh. Minsan, ang tagal na panahon na nasa loob tayo ng isang malalim na balon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo pwedeng magbago. Some people intend to change for the better. And hopefully, kung totoo man na nagkaganon si Angge noong mas bata pa siya, sana ngayon mas mature na siya at gusto na niyang or nagbago na siya. Okay, Troy? So sana nakatulong ha. Tama na, sakit na ng ulo ko. Kakakaisip. Ouch! Ouch! Ang sakit. Oh, Troy, eto sabi ha ni Gail Easy. Tama, kausapin mo muna bago mo siya husgahan at dapat handa ka rin sa mga sasabihin niya. O, ayan na, sumekin di emotion na. Masakit na rin ulo mo, Gail. Ouch. Ang daming brain cells na nasunog. Oh, hindi na rin natin maibabalik yun.